Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jepoy Borel, Geno Magalona, Monica Saison, at sa Alcay family ng Lucimbo Pardo ng Cebu, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3241. Nagulat si Ansel, ngunit nanatiling walang ekspresyon si Colton. Walang nakakaalam ng eksaktong nararamdaman niya. Saka siya naglakad bago tinapik si Harvey sa balikat. Tumayo si Harvey, walang ekspresyon. I told you Harvey was impressive, Dad. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Napangiti ng mahina si Ansel. Nakikita kaya ni Sir York ang iyong pinsala ngayon? Bago pa man makapagsalita si Colton, isang boses ang umalangaw mula sa labas. Tito Torres, nasaan ka? Bumaba tayo ng hall. Pumalakpak si Colton. Nandito na si Shena. Sinabi niya sa akin na hahanapan niya ako ng isang sikat na doktor ilang araw na ang nakakaraan. Balak niya akong ipagamot. Ginoong York, Shena from the right family, bulong ni Ansel sa tenga ni Harvey. Ang kanyang ama ay isang mabuting kaibigan ng aking ama. Kaya naman maganda ang relasyon ng aming dalawang pamilya. Hindi ko alam na sasama siya ng doktor. Ikinalulungkot ko talaga iyon. Rights. Napangiti si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Ansel. Mga pinuno ng nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Si Shena ba ang maalamat na anak ng pamilya? Yung gustong hawakan ng bawat young master at prinsipe? Bahagyang tumanggaw si Ansel. Nagtataka na tumingin si Colton kay Harvey, hindi niya inaasahan na madaling malaman ni Harvey ang pagkakakilanlan ni Shena. Lumabas siya ng garden papunta sa hall nang hindi nagsasalita. Maya-maya pa, maraming tao ang pumasok sa hall. Ang namumuno sa grupo ay isang payat na babae na tila nasa 20s. Hindi siya nagsuot ng anumang pampaganda, ngunit ang kanyang mukha ay maganda at maganda pa rin. Ang kanyang sophisticadang aura ay nagmumula sa kanyang simpleng kasuotan na binubuo ng puting t-shirt at skinny jeans. Kahit sinong lalaki ay luluhod sa sandaling makakita ng babaeng ganyan. Nakasunod sa kanyang likuran ang isang lalaking blonde ang buhok. Ang lalaki ay mukhang nasa 30s na, at siya ay matangkad, na may matalas na mga mata na may mataas na ilong. Bakas sa mukha niya ang bossy expression. Sa likod niya ay may isang dosenang tao na may bitbit na mga bagahe. Ang mga ito ay malamang na makabagong mga kagamitang medikal. Tito Torres, ito po si Mr. Rudolph. Inimbitahan ko siya dito all the way from Switzerland. Siya ay isang propesor sa medikal na paaralan at siya rin ang pinakabatang direktor ng Interstate Medical Federation. Siya ay dalubhasa sa Western at Eastern Medicine. Dagdag pa, mayroon siyang mga advanced na pag-aaral sa Country H Medical School noong bata pa siya. Ang Empress of the Empire of the Never-Setting Sun ay tinanggap pa nga siya ng mataas na pagpapahalaga bilang maharlikang manggagamot. Pumunta ako sa The Empire at nalaman ko ang tungkol sa medical skills ni Mr. Rudolph nang nagkataon. Kaya naman hiniling ko sa kanya na makita ang dati mong sugat. Matapos makitang lumabas si Colton, mabilis na ipinakilala ni Shena ang taga-kanluran sa tabi niya. Natigilan si Ansel nang marinig ang pangalan ni Rudolph. Ama, Miss Wright, si Mr. Rudolph ba ang maalamat na Deathbuster? Napangiti si Rudolph sa pamagat. Hello, Sir Torres. Ito ay isang pangalan lamang. There's nothing to mention, he said with a humble expression. Karangalan kong paglingkuran si Elder Torres ngayon. Tuwang-tuwa si Ansel, ang kanyang ama ay pinahirapan sa pamamagitan ng life-stealing finger sa napakatagal na panahon. Malaki ang posibilidad na mamatay ang lalaki sa taong ito. Inimbitahan ni Ansel si Harvey dito, ngunit wala siyang pag-asa na mapagaling din ni Harvey si Colton. Walang inaasahan na makakahanap talaga si Shena ng lalaking katulad ni Rudolph dito. Ang pamagat ni Rudolph ay hindi lamang para sa palabas. Sinasabing nag-aral siya ng mga sinaunang medikal na kasanayan mula sa India at sa Island Nation, gayon din sa Western at Eastern Medicine. Ang kanyang mga kaalaman sa medical ay itinuturing na walang kapantay. Nagawa rin niyang salain ang karamihan sa mga walang kwentang impormasyon at iningatan lamang ang asensya ng kasanayang medikal,
na lalong nagtulak sa kanya. Sinasabing kahit ang mga maharlikang pamilya ng Hilagang Europa ay paminsan-minsan na kinukuha siya upang alagaan sila, na nagpapahaba ng kanilang buhay sa proseso. Gayunpaman, ang presyo ni Rudolph ay napakataas. Maniningil siya ng hindi bababa sa milyon-milyong dolyar sa bawat pagkakataon. Kung kailangan niyang operahan ang isang tao, mas malaki ang gastos sa kanya. Ganun pa man ay patuloy na lumalago ang kanyang negosyo. Narinig na ni Ansel ang maalamat na deathbuster noon. Kahit na ang pamilyang Torres ay medyo sikat sa buong Floatwell, hindi pa rin sila sapat para makakuha ng isang tulad ni Rudolph dito. Kung hindi dahil kay Shena, baka wala pa si Rudolph dito. Nabalitaan ni Rudolph ang karanasan ni Uncle Torres. Bayani daw si Tio Torres, at isang karangalan para sa kanya na tretuhin si Uncle, sabi ni Shena pagkatapos kumurap ng ilang beses. Naunawaan kaagad ni Rudolph ang kahulugan ni Shena. Tama ang anak na babae na si Miss Wright, sabi niya na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Casual nang umiti pabalik si Colton. Masyado kang mabait, Shena. Sumulyap si Harvey sa prinsesang ito, nang may pagtataka. Safe to say, hindi ordinaryong babae si Shena. Sapat na ang ilang simpleng salita para hindi tumanggi si Colton sa paggamot kay Rudolph. Ibinaling ni Colton ang tingin kay Harvey bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hayaan mong ipapakilala kita, Shena. Ang lalaking ito dito ay si Harvey York. Dinala siya ni Ansel dito para gamutin ang sugat ko. Dahil nandito tayong lahat, kailangan nating mag-compete. May gustong sabihin si Ansel, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang tunog. Sinulyapan ni Shena si Harvey ng isang kaina-hinalang tingin. Mr. York, saang medikal na paaralan ka nagtapos? Sa ilalim ng aling doktor ka nagtatrabaho? Hindi ako doktor, wala akong medical expertise, sagot ni Harvey. Sining ng pagpatay lang ang alam ko. Kung gayon, bakit mo ginagamot ang sugat ni Uncle Torres? Natarante si Sina. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, Sir York. Sabi niya nang may mapait na tingin. Pero kailangan kitang babalaan. Kung nandito ka lang para lokohin kami, mas mabuting umalis ka na. Hindi ka pakakawalan ni Tio Torres. Ikaw ay magiging kakila-kilabot kung sinubukan mong lokohin siya. Pwede ka pang umalis ngayon. Siyempre mabait naman ang prinsesa para bigyan ng babala si Harvey kahit pakiramdam niya ay manloloko ito. Si Rudolph natural ay may lihim na motibo tungkol kay Shena. Hindi niya napigil ang sumimangot pagkatapos niyang makitang napakabuti nito sa isang manloloko lamang. Tama, narinig ko na maraming nakayapak na doktor at charlatan sa bansa H, ngunit hindi ko akalain na magkikita kami ng isa dito. Ang reputasyon ng mga doktor ay sinisira ng mga katulad niya. Iminumungkahi ko na itapon natin siya sa pinto ngayon. Gusto akong kalabanan ng manloloko na yan. Walang pagkakataon. Mukhang aalis si Rudolph kung papayagan si Harvey na manatili. Medyo nanlumo si Shena sa mga pangyayari. Inaasahan niyang pag-agalingin ni Rudolph si Colton. Gayunpaman, siya ay masyadong mabait, at hindi niya basta-basta maitatapon ang isang taong nakasalubong niya lang sa pintuan. Kahit impostor lang siya. Nang makita ang nakakainis na ekspresyon ni Rudolph. Kalmadong sinabi ni Harvey, I'm not a doctor. At ikaw ang maalamat na deathbuster. Kung talagang magaling ka, bakit hindi mo gamutin ang sarili mong sakit? Sa bawat oras na gusto mong gawin ito, wala kang lakas na gawin ito. Nakakaramdam ka ng kaawa-awa tungkol dito, hindi ba? Ang magandang hitsura ni Rudolph ay nagyelo sa isang iglap. Tumingin siya kay Harvey, puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na alam ni Harvey ang hindi niya masabi na sekreto. Masisira ang kanyang reputasyon kapag kumalat ang balitang ito. Galit na binago ni Rudolph ang kanyang ekspresyon. Inimbestigahan mo ba ako? Kakaibang tumingin sina Colton at Ansel kay Rudolph nang mapansin nito ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Natural na alam nila ang sinasabi ni Harvey. Bahagyang natigilan si Shena, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung tungkol saan ang usapan. Hindi niya maiwasang malunok ang laway. Pulang-pula ang mukha niya. Bakit ako? Sa tingin mo ba ikaw ay hotshot na interesado ako?
Tahimik na sabi ni Harvey. At saka, ito ang unang beses na nagkita tayo. Paano ako magkakaroon ng oras para gawin iyon? Ang sabi, kailangan kitang babalaan. Ang mga bituka ng hayop ay naglalaman ng mataas na estrogen. Ito ay mabuti para sa iyong lakas. Pero kumain ka ng sobra. Wala ka pang karanasan sa sarili mong sakit. Hindi ka maaaring pumunta sa doktor para dyan, dahil mayroon kang isang hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Mawawala ito ng tuluyan kung magpapatuloy ito. Nang inag ang katawan ni Rudolph, pagkatapos ay nanlamig siya. Hindi makikita ng isang tao ang kagubatan para sa mga puno. Matagal nang sinaliksik ni Rudolph ang kanyang kalagayan, at sigurado siyang hindi ito masyadong seryoso. Naisip niya na ito ay isang sakit lamang sa pag-iisip. Hindi niya inaasahan na ito ay para sa isang simpleng dahilan. Tila, ang kanyang mga antas ng estrogen ay masyadong mataas dahil sa kanyang pagmamahal sa mga bituka ng hayop. Namula ang mukha ni Sienna matapos makita ang may malay na mukha ni Rudolph. Di naman pala siya magaling dito. Di ako makapaniwalang hinahabol niya ako. Hindi alam ni Sienna kung tatahimik o magpasalamat kay Harvey sa puntong ito. Umasim ang ekspresyon ni Rudolph matapos maramdaman ang titig ni Sienna sa kanya. Aaminin ko, ang galing mo. He cried, scoffing coldly. Nabalitaan ko na kayong mga taga-bansang H ay napaka-experience sa Eastern medicine. Dapat kang maging eksperto. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang pagliligtas ng mga buhay. Kailangan natin ang pinakamahusay na mga kasanayang medikal. Ganoon ba? Nagkibit balikat si Harvey, walang pakialam. Kung iyon ang kaso, bakit hindi mo ipakita sa amin kung gaano kahanga-hanga ang maalamat na Deathbuster? Mukhang curious si Colton. Medyo humanga na siya kay Harvey, pero hindi niya akalaing magagawa ni Harvey na pahirapan ng ganito si Rudolph sa ilang salita lang. Not to mention, hiyang-hiya si Rudolph sa harap ng prinsesa. Huminga ng malalim si Rudolph, at sinenyasan ang kanyang katulong na ihanda ang kanyang kagamitan. Wala siyang choice kundi pagalingin si Colton para maibalik niya ang kanyang reputasyon. Naka-cross arm si Rudolph habang inilalabas ng kanyang assistant ang lahat ng uri ng precision instruments. Hindi mo pa nakikita ang lahat ng ito, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay espesyal na kagamitan na matatagpuan lamang sa Switzerland. Kailangan mong magtrabaho sa buong buhay mo para lang magkaroon ng isa sa mga ito. Ang mga doktor sa aking bansa ay gumagamit ng tunay na mga kasanayang medikal para iligtas ang kanilang mga pasyente. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Saglit na sinulyapan ni Harvey ang kagamitan. Si Elder Torres ay hindi man lang nagkasakit, ngunit maaari kong matukoy na siya ay may sakit sa puso. Hindi ako doktor, pero alam ko na. Huwag mong sabihin sa akin na gagamitin mo ang lahat ng kagamitang ito para lang gawin ang eksaktong hinulaan ko. Natarante si Sina, masasabi mo kung ano ang mali kay Tio Torres. Hindi ka lang nagsasalita ng walang kaparirikan, di ba? Tumawa si Harvey nang hindi sumagot. Malamig na napangiti si Rudolph at nakaramdam siya ng matinding kahihiyan pagkatapos ng lahat ng kahihiyan noon. Naglagay siya ng harapan, at nagsimulang ihanda ang kanyang kagamitan para suriin ang katawan ni Colton. Sumimangot si Rudolph matapos gawin ang inspection at nag-alinlangan siya bago sinabing, Elder Torres. Sa paghusga sa diagnosis, ito ay parang heart failure. Ngunit batay sa iba pang mga pagbabasa sa iyong puso, mukhang malusog ito. Ang kakaibang sakit na ito ay nakakaapekto sa iyo ng husto. Kung tama ako, wala pang 3 buwan ay mamatay ka na. Ano? Natigilan si Sina. Sa isang banda, tinamaan niya ang sakit ni Colton. Sa kabilang banda, nagulat siya sa pagtatasa ni Harvey. Si Colton ay humanga. Hindi niya akalaing masasabi ni Harvey ang kanyang kalagayan sa isang sulyap. May 3 buwan pa bago magkabisa ang huling life-stealing finger. Kung walang paraan para mapagaling siya, tiyak na mamamatay si Colton. Ang sakit ay tunay na katulad ng pagpalya ng puso. At mabilis na naibunyag ni Harvey ang lahat. Natauhan si Sienna at tumangala siya kay Rudolph. Maliligtas ba si Tio Torres, Sir Rudolph?
Oo, sagot ni Rudolph na may seryosong tingin. May 30% chance na mailigtas ko siya. Ang tanging pagpipilian ngayon ay isang transplant ng puso. Ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala tungkol sa mga panganib. Kung hindi tumugma ang puso sa katawan ni Elder Torres, mamamatay siya. Sabi nga, ang success rate ng operasyong ito ay ang pinakamataas sa buong mundo ngayon. Tiwala si Rudolph. Isa siyang eksperto sa mga eksperto sa heart transplant. 30%. Ngumiti si Colton. Sa madaling salita, mas malaki ang tsansa kung mamatay kung gagawin ko ang operasyon. Well then, tapos na ako dito. Bubuhayin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay ng lubos. Iyan ay mas mabuti kaysa mamatay sa operating table, gayon paman. Natigilan si Shena noon. Malungkot ang mukha niya. Tito Torres. Lumala rin ang ekspresyon ni Ansel. Hindi niya akalain na 30% lang ang tsansa na maliligtas ang kanyang ama. Sa puntong ito, ang posibilidad ay katumbas ng pakikipaglaban sa kamatayan mismo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3245. Hamalakhak si Colton. Buhay at kamatayan, mahirap at mayaman, lahat ay nakatadhana. Dahil walang magandang pagkakataon na mabuhay ako, iwan na natin ito. Mahirap para kay Master Rudolph na pumunta dito. Sumulat sa kanya ng tseke para sa $5 milyong. Siyempre, ayaw ni Colton na huminga sa isang may sakit na kama. Binigyan siya ni Rudolph ng mapait na ngiti. Salamat dyan, Elder Torres. Pero natatakot ako na hindi ko ito matatanggap. Wala pang planong sumuko si Shena. Ikaw ang pinakabatang direktor ng International Medical Federation, Sir Rudolph. Isa kang talentadong tao. Ikaw ay Deathbuster. Wala ka na ba talagang ibang paraan para matulungan si Uncle Torres? Walang ibang paraan. Huminga ng malalim si Rudolph. Either we take the chance, or we let him die after 3 months. Hindi lang ako, kahit ang pinuno ng Federation ay hindi makakatulong. Natahimik si Shena matapos marinig ang mga salita ni Rudolph. Tahimik na ngumiti si Harvey at tinapik si Rudolph sa balikat. Mayroon kang kahanga-hangang mga kasanayan, Rudolph, ngunit kulang ka sa kaalaman. Ang bansa H ay may napakalawak na kasaysayan. Hindi mo mauunawaan ang lahat sa pamamagitan lamang ng pag-aaral dito ng ilang taon. Dahil iyon ang kaso, hindi kita masisisi para dito. Pero in the future, you should probably stop showing. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Colton. Elder Torres, kaya kung gamutin ang sakit mo. Nanginginig ang katawan ni Shena. Napuno siya ng kawalang paniwala. Kaya mo ba? Paano? Sinasabi mo bang mas magaling ka kay Mr. Rudolph? Namula ang mukha ni Rudolph matapos niyang marinig ang mga salita ni Harvey. Isang mapanuksong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha pagkatapos sabihin ni Harvey na maaari niyang pagalingin si Colton. Nakaranas siya ng ilang mga pagkalugi mula kay Harvey ngayon, ngunit siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pagtatasa sa sakit. Natitiyak niyang tama ang paghatol niya. Napatingin si Colton kay Harvey na nagtataka. Ano ang mga pagkakataon na mabuhay ako? Tanong niya. 100%. 100%. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bawat isa. Maging si Deathbuster mismo ay nagsasabi na mayroon lamang siyang 30% na pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, naniniwala si Harvey na kaya niyang gamutin si Colton. 100%. Medyo maganda ang ugali ni Shena, pero naiinis pa rin siya. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magpakitang gilas ng ganito, Sir York. Pero may mga bagay na hindi mo masabi. Kahit na ang pinakamahusay na doktor ay hindi maglalakas loob na sabihin ang ganoong bagay. Si Tito Torres ay may sakit sa puso. Bibigyan mo lang siya ng false hope this time. Ito ay malupit. Habang huminga ng malalim si Ansel. Naniniwala ako kay Sir York. Seryosong bulalas niya. Nagulat sila sa sinabi ni Ansel. Ngunit dahil mismong ang head coach ang nagsabi na kaya niyang iligtas si Colton,
kung gayon dapat ay totoo ito. Huminga ng malalim si Ansel. 100%, binigyan ni Rudolph si Harvey ng mapanuksong tingin. Aaminin ko, sapat na ang iyong kakayahan para ma-diagnose si Elder Torres sa isang sulyap lang. Gayunpaman, kailangan ang tunay na talento para mailigtas ang isang pasyente. Huwag kang magpakitang tao dito. Kung mapapagaling mo talaga siya, luluhod ako at tatawagan kitang guro sa tuwing makikita kita sa hinaharap. Naniniwala si Rudolph na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay mataas. Inalagaan niya ang mga tao mula sa maharlika o marangal na pamilya sa Hilagang Europa sa loob ng maraming taon. Kasama ang kanyang titulo bilang direktor ng International Medical Federation, masasabing medyo maimpluwensya siya sa mundo ng medisina. Walang ibang makapagliligtas sa pasyenteng hindi niya kayang tulungan sa sarili niya. Labis na siyang hindi nasisiyahan sa paglantad ni Harvey ng kanyang sekreto. Siyempre, mas nagalit siya matapos magpakita ng kawalan ng respeto sa kanya si Harvey sa isang lugar na kanyang pinaghusayan. Ang mga katulong at nurse na nasa tabi ni Rudolph ay tumingin kay Harvey ng masama. Akala nila ay masyadong mayabang si Harvey. Yun lang na nakita niya ang sekreto ni Mr. Rudolph, hindi ibig sabihin na kaya na niyang magpakitang gilas ng ganoon. Hindi niya magagawa iyon, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang kaparis. Susubukan mo ba, Elder Torres? Hindi pinansin ni Harvey ang pang-iinsulto ni Rudolph, at sa halip ay tumingin kay Colton ng mahinahon. Gaya ng sabi ko, hindi ako doktor. Gayunpaman, alam ko ang sining ng pagpatay. Gaano man kakilakilabot ang life-steal finger, isa pa rin itong pamamaraan ng art of slaying. Kung pumatay, kaya rin kitang iligtas. Nagningning ang mga mata ni Colton nang makita ang kalmadong tingin ni Harvey. Siya ay isang napaka may karanasan na tao, alam niyang confident talaga si Harvey sa kakayahan niya. Ang huli ay hindi magiging ganito katahimik kung hindi iyon ang kaso. Sigurado ka bang mapagaling mo ako, Harvey? Tanong ni Colton. Sigurado ka ba sa 100%? Hinding-hindi na ako babalik sa sinabi ko, mahinahong sagot ni Harvey. Tama, napangiti si Colton. Dahil sa sobrang tiwala mo, nasa iyo ang aking pahintulot na gawin ang lahat sa iyong kapangyarihan. Si Colton ay naaakit kay Harvey. Hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Harvey, ngunit alam niyang pinagkakatiwalaan ng bunsong anak niya at ipinagmamalaki niya si Harvey. Gusto ni Colton na makita kung si Harvey ay isang mapagmataas na binata, o kung siya ay talagang may talento. Malalaman niya kaagad kapag natanggap niya ang paggamot ni Harvey. Sumimangot si Shena, na nag-aalala siya. Gusto niyang gumaling si Colton. Ngunit kasabay nito, natatakot siyang malagay sa panganib. Napakamot ng ulo si Rudolph. Hindi, Elder Torres. Nasa delikadong sitwasyon ka ngayon. Maaari kang mamatay kung hindi mo hahayaang mag-opera ako sa iyo. Ang sakit sa puso ay hindi ganoon kadaling pagalingin. Si Colton, gayunpaman, ay nagwagayway ng kanyang kamay bilang pagpapaalis. Naayos na, sinabi niya. Paano mo ako balak pagalingin, Harvey? Sinamaan ng tingin ni Shena si Harvey. Mas mabuting wag kang gagawa ng katangahan, Harvey. I'll settle the score with you kung may mangyari kay Uncle Torres. Hindi pinansin ni Harvey si Shena, at bumalik kay Colton. Siyempre, aayusin natin ang mga problema tulad ng nakuha mo ito noong una. Pag-ag-alingin kita katulad ng pagkakasugat mo. Kaya kailangan ko ang buong kooperasyon ninyo. Kumunat ang noo ni Colton bago bahagyang tumango. Tama. Gagawin ko ang sinabi mo. Ibinaling ni Harvey ang tingin kay Ansel. Itali mo siya, siguraduhin na hindi siya gumagalaw ng 1 pulgada. Nagtitiwala si Ansel kay Harvey, at agad siyang nakahanap ng lubad upang itali at pigilan si Colton nang marinig niya ang utos ni Harvey. Ang mga katulong at nurse ni Rudolph ay nanood ng palabas na may mapanuksong ekspresyon. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinusubukan ba niyang mag-spell o ano? Joke ba ito? Kumunat ang noo ni Shena. Wala siyang masabi kung gusto ni Colton na tretuhin siya ni Harvey. Si Ansel lang ang natuwa, na para bang malapit nang gumaling ang kanyang ama.
Handa ka na ba, Elder Torres? Hindi pinansin ni Harvey ang mga titig ng lahat at itinaas ang kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri, na parang mga kutsilyo. Pakiusap. Ngumiti si Colton, ngunit kahit ang isang kalmadong lalaking tulad niya ay nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Medyo na-tense ang muscles niya. Magandang kalungkutan. Humakbang pasulong si Harvey at ibinaba ang kaliwang palad sa mukha ni Colton. Sampal. Agad na nagalit si Colton matapos makatanggap ng sampal. Sir York. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ansel. How dare you? Nanlamig ang mukha ni Shena. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Nagalit din si Rudolph. Kung maililigtas ni Harvey ang mga taong tulad nito, magiging walang kabuluhan ang karanasan ni Rudolph sa medikal na paaralan. Kung kailan galit ang lahat, itinusok ni Harvey ang kanyang daliri sa puso ni Colton. Halos 7 beses niyang tinusok ang kanyang daliri sa lugar na iyon. Bago siya umatras, at muli niyang sinampal ang mukha ni Colton. Galit na galit si Colton, ngunit naramdaman niyang may lumabas sa kanyang lalamunan. Tumalsik ang itim na dugo sa kanyang bibig bago tumalsik sa lupa. Napakalamig ng kanyang dugo, isang layer ng malinaw na kristal ang makikita. Tumingin si Colton sa sobrang sakit. Siya ay lubos na naparalisa sa isang upuan, wala siyang lakas na gumalaw kahit isang daliri. Anong ginawa mo kay Tio Torres? Isang hakbang pasulong si Shena na may malamig na ekspresyon. Pinapahiya mo siya. Ito ang mga pamamaraan ko. Nagulat ang mga assistant at nurse kay Harvey. Walang hiya talaga ang taong ito. Sinabi niyang ililigtas niya si Elder Torres, ngunit binugbog niya si Elder Torres hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Maging si Ansel ay hindi makapag-react sa sitwasyon. Ang ekspresyon lang ni Rudolph ang nagbago sa sandaling iyon. Dali-dali niyang inilagay ang stethoscope sa puso ni Colton at nakinig sandali. Normal na ang tibok ng puso niya ngayon, aniya, mukhang nagulat. Paano ito posible? Medyo mahina pa si Elder Torres ngayon. Siguraduhing maayos ang kanyang pahinga. Bigyan siya ng gamot, at alagaan siya ng ilang araw. Dapat ay maayos na siya pagkatapos nito. Natauhan si Ansel at mabilis na binuhat si Colton paakyat sa kanyang kwarto. Ang mga marka ng sampal sa mukha ni Colton ay nawala, ngunit ang kanyang buong katawan ay nagiging maliwanag na pula, ang kanyang mapotla at madilim na anyo ay hindi na nakita. Agad na dinala ni Rudolph ang lahat ng gamit niya at tiningnan si Colton. Hindi makapagsalita si Shena. Makalipas ang kalahating oras, itinapon ni Rudolph ang kanyang stethoscope. Bumagsak siya sa lupa, gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Ano po ang nangyari, Sir Rudolph? Tanong ni Shena. Anong problema ni Tio Torres? Siya, mabuti, normal na siya ngayon. Hindi, mas malusog pa siya kaysa sa mga normal na tao. Talagang hindi makapaniwala si Rudolph. Ang mga sintomas ng pagpalya sa puso ay ganap na nawala. Bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Maayos na siya ngayon. Ito ay kamangha-mangha. Hindi naniniwala si Rudolph na sinuman sa mundong ito ay maaaring magkaroon ng gayong pambihirang kasanayan sa medisina. Sa bagay, sinampal lang ni Harvey si Colton sa mukha at ilang beses na sinaksak si Colton sa dibdib. Gayunpaman, iyon lamang ang makapagliligtas kay Colton mula sa napipintong kamatayan. Ito ay kamangha-mangha. Iyan ay isang himala. Anong nangyari? Bakit mo gustong igapos si Elder Torres? Bakit mo sinampal ang mukha niya? Dapat sabihin mo sa akin. Nakiusap si Rudolph kay Harvey na sabihin sa kanya kung ano ang ginawa ni Harvey. Tumanggi siyang mamatay nang hindi nalalaman ang gayong mahalagang kaalaman. Natigilan si Shena, ang mga katulong, at ang mga nurse matapos makita ang galit na galit sa mukha ni Rudolph. Siyempre ito ang unang beses na nakita nila itong kumilos ng ganito. Kung tutusin, siya ay laging mataas at makapangyarihan. Simple lang talaga. Sinadya ni Harvey na ipaliwanag kung paano ito gumana kay Ansel, kaya wala siyang planong itago ang anuman. Si Elder Torres ay tinamaan sa kanyang puso noong may kinakalaban siya. Walang pisikal na sakit mula sa pag-ataking iyon, ngunit isang malamig na hangin ang itinurok mismo sa kanyang puso.
Hindi gaano, ngunit patuloy itong nagpapabagal sa daloy ng kanyang dugo. Kung mas mabagal ang daloy ng dugo, mas mahina ang puso. Sinampal ko ang mukha niya para magalit at pigilan ang lamig sa puso niya. Pagkatapos, sinundot ko ang mga puntos sa paligid ng kanyang puso kung saan dumadaloy ang dugo upang pigilan ang anumang daloy, na iniipon ang lahat ng malamig na hangin sa loob ng kanyang puso sa proseso. Finally, binigyan ko siya ng isa pang sampal para mag-ubos siya ng dugo na tumambad sa malamig na hangin. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang dugo ay ganap na nagkristal sa lupa sa ngayon. Kung wala ang malamig na hangin kay Elder Torres, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Napakasimpleng paliwanag ni Harvey. Parehong eksperto sina Ansel at Shena sa martial arts, kaya mabilis nilang naiintindihan ang sitwasyon. Ang malamig na hangin na sinasabi ni Harvey ay ang pinsala ni Colton noon sa life-stealing finger. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kadaling pagalingin ni Harvey si Colton. Nataranta si Rudolph matapos marinig ang paliwanag. Ito siguro ang legendary martial art na pinag-uusapan ng lahat. Ito ay kamangha-mangha. Kahanga-hanga ka, Sir York. 2 beses na na-diagnose ni Rudolph si Colton sa puntong ito. Anuman ang paraan na ginamit ni Harvey, walang duda na nagpatuloy si Colton sa pagbawi. Naisip ni Rudolph na natutunan niya ang lahat sa mundo ng medikal. Ngunit pagkatapos, na mapagtanto niya na ang kanyang natutunan ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo kumpara sa kaalaman sa kalsada ng country age. Nang hindi nag-iisip, napaluhod si Rudolph sa lupa at nagsimulang magpakababa. Ang isang lalaki na tunay na magiliw ay hindi babalik sa kanyang salita. Ikaw ang aking guro mula ngayon, Mr. Yorks. Tanggapin mo ako bilang estudyante mo. Simula ngayon, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang mga mata ni Rudolph ay napuno ng nagniningas na pagnanasa. Ang isang taong tulad niya ay palaging magsisikap na itaas ang kanyang mga medikal na kasanayan sa sukdulan. Ang husay ni Harvey ang nagpasigurado sa kanya. Laking gulat ng mga katulong at nurse sa nakita. Walang nag-iisip na ang sikat na Eastern European na doktor ay makakahanap talaga ng guro sa H-country. Napuno ng pagkabigla ang magandang mukha ni Shena. Ginoong York, sa iyong talento ay malaki ang maitutulong mo sa bansa. Hayaan mong imbitahan kita. Masyado kang mabait, Sir Rudolph. Sabi ko sa'yo, hindi ako doktor. Art of killing lang ang alam ko. Palaging mayroong isang taong may karanasan sa isang tiyak na larangan. Sinuwerte lang ako. Nagawa kong iligtas si Elder Torres sa isang larangan na magaling ako. Bago pa matapos ni Shena ang kanyang pangungusap, itinayo na ni Harvey si Rudolph. Si Elder Torres ay nagdusa sa loob ng maraming taon. Patuloy siyang gagaling ngayon, ngunit kailangan pa niya ng oras para makabalik. Ipaubaya ko sa iyo ito ngayon, Deathbuster. Tumalikod na si Harvey at umalis. Walang interes si Harvey na mapalapit sa anak ng isang high-profile na pamilya. Kung tutuusin ay napakaraming prinsipe at mga young master na nakapila sa kanya. Ayaw ni Harvey na labanan ng bawat isa sa mga taong iyon. Nang umalis siya sa No. 1 Manor, tumaas sa ibang antas ang mga koneksyon ni Harvey sa Floatwell. Dati, sa pamilya Torres, si Ansel lang ang magsisilbi sa ilalim niya. Ngunit sa puntong ito, kahit si Nelson ay dapat makinig kay Harvey para sa tulong. Sabi nga, walang pakialam si Harvey sa mga bagay na ganyan. Iniligtas lang niya si Colton para sa kapakanan ni Ansel. Dagdag pa, alam ni Harvey na si Colton ay isang kilalang tao na nagsilbi sa kanyang bansa at mga tao sa kanyang kabataan. Masyadong malungkot kung ang isang lalaking tulad nito ay hindi mabubuhay ng kasiya siya. Hindi napigilan ni Harvey ang pag-iling sa ilalim ng madilim na liwanag na nakapalibot sa kanya sa base camp ng Axe Gang. Akala niya noong una ay hindi masyadong masama ang lugar, ngunit pagkatapos ikumpara ito sa House No. 1, alam niyang dapat noon pa lang ay doon na siya tumira. Habang naghahanap siya ng pagkakataong bumili ng villa doon para matirhan ni Mandy sa tulong ni Ansel, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran. Brother-in-law,
Biglang sumulpot si Cynthia at agad na kumapit sa braso ni Harvey. Libre ka ba ngayong gabi? Si Cynthia ay nasa mabuting kalagayan, nagsuot siya ng walang manggas na itim na palda ng Chanel, na inilantad ang kanyang magandang nyebe na puting balat. Ito ay medyo isang kawili-wiling tanawin. Maamoy sa kanya ang mahinang amoy ng isang dalaga dahil katatapos lang nitong maligo. Nakahinga lang ng malalim si Harvey. Bakit ka umuwi? Nasaan ang iyong ina at kapatid na babae? Kinalma ni Harvey ang sarili bago niya hinayla ang braso niya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Cynthia sa kanya. Nasa CEO mode si ate ngayon. Nag-overtime siya. Sabi ni nanay sa kanya ang stock kaya lagi niyang binabantayan si sister. Pero wala naman akong gagawin dun kaya maaga akong bumalik. Tama, hindi mo sinabi sa akin na libre ka ngayong gabi. Mabilis na iniba ni Cynthia ang usapan. Napaisip si Harvey saglit. Akala ko magiging malaya na ako ngayon. Kahanga-hanga. Kung ganoon, magiging boyfriend kita ngayong gabi, nakangiting sabi ni Cynthia. May party na dadaluhan ako mamayang gabi. Nagtitipon ang ilang tao mula sa mga upper social circle ng Floatwell. Iilan lang sa kanila ang nakilala ko ngayon. Kaya naisip ko na mas ligtas kung isama kita. Social circles sa Floatwell. Kumunot ang noo ni Harvey. Siya at ang iba ay pawang mga tagalabas na pinilit ang kanilang mga sarili sa loob. Logically speaking, dapat tinanggal na sila. Gayunpaman, may nag-imbita talaga kay Cynthia sa handaan, at mukhang napaka-fishy kay Harvey. Kabanata 3250. Isang lalaki ba ang nag-imbita sa iyo? Likas na tanong ni Harvey. Hindi. Ito ay isang babae. Matanda na ako ngayon. Alam ko kung ano ang gagawin. Kung lalaki, tatanggihan ko kaagad ang imbitasyon. Siya nga pala, narinig ko na ang ilan sa mga pinakatanyag na young masters at madams mula sa Floatwell Business Circle ay darating ngayon. Ang kaibigan na dumating upang pag-usapan ang negosyo sa aming kumpanya ay ang tagapag-ayos ng pulong. Siya ang nag-imbite sa akin. Hindi ko kayang tanggihan ang alok. Gayunpaman, gusto kong tulungan si sister sa kanyang negosyo. Kaya nga tinanggap ko, pero hindi ko talaga alam ang lugar na iyon. Kaya ang maari ko lang hilingin sa iyo na sumama sa akin. Si Cynthia naman ay nilagyan niya ng malungkot na tingin. Tutal wala naman masyadong nakakakilala sa iyo dito. At saka, hindi naman tayo basta-basta maglalaban para mag-rank up, di ba? Sinasabi ng mga tao na ang negosyo ay ginawa sa pamamagitan ng mga relasyon. I think ganun nga talaga. Sabay-sabay nating ipaglaban ang kinabukasan. Sige, sinimulang inindayog ni Cynthia ang braso ni Harvey. Nagkataon na nakakita si Harvey ng dalawang puting kuneho na lumulukso sa paligid sa buong oras. Likas niyang ibinaba ang kanyang ulo. Kalimutan mo na lang. Sa bagay, pagtitipon lang ng mayayaman na kumakain at umiinom. Pumunta ka na lang ng mag-isa. Sasabihin ko kay Kayden na magpadala ng ilang bodyguards para sa iyo. Medyo nalungkot si Cynthia. Ayoko, lahat ng lalaki ni Kayden ay mukhang masungit. Iisipin ng lahat na ako ay isang uri ng delinquent. Ayoko sila. Kung sasama ka, kakausapin ko ang kapatid ko tungkol sa iyo. Ayaw mo siyang hiwalayan, di ba? Sinusubukan mong pagalawin muli ang isang lumang apoy at makihalubilo dito. Ikaw, tama na, tumigil ka na, sasama na ako. Agad na pinutol ni Harvey si Cynthia, hindi na niya kinaya ang lahat ng pagmamakaawa. Pero I tell you now, medyo pagod ako ngayon. Hanggang alas 12 lang ako makakasama mo. Anumang mas mabagal kaysa doon, at ikaw ay mag-iisa. Matamis na ngumiti sa kanya si Cynthia. Ikaw ang pinakamahusay. Mahal talaga kita. Napabuntong hininga si Harvey nang tumawag si Cynthia para magdala ng suit. Pagkatapos ay pinilit niya si Harvey na magpalit dito. Di nagtagal, tinawag ang isang hairstylist para kay Harvey. Pagkatapos ng ganoong pagbabago, iba na ang itsura niya kumpara kanina. Natural, may sariling isip ang mga kabataan. Dahil napagdesisyonan ni Harvey na sumama kay Cynthia, wala siyang choice kundi paglaruan ang gusto nito. Makalipas ang isang oras, dumating ang dalawa sa isang intersection.
Upang maiwasang isipin ng sinuman na siya ay isang delinquent, nagpasya si Cynthia na huwag hayaan ang sinuman mula sa aksgang na sunduin sila. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang isang Porsche Panamera at pumaroda sa tabi nila. Lumabas sa kotse ang isang matangkad at payat na babae na may salamin at magarang na damit. Ang kanyang mahahabang binti ay napakaputla. Kasama ang kanyang magandang figure at magandang mukha, maraming tao ang nakakita sa kanya ang hindi maiwasang mapasulyap sa kanya. Siya ay tila medyo malayo, bagaman walang lalaking nang ahas na makipag-usap sa kanya dahil sa kanyang aloof demeanor. Masayang lumapit si Cynthia sa babae at ipinulupot ang mga braso sa braso nito. Harvey, ito si Diana Lee mula sa Barotta Business Council.